para sa pagtuturo ng mga asignatura sa mga anak at galing ng isang tagapayo para sa kanyang asawa. Lahat ng kagalingang ito ay pinagsama-sama upang maging maayos ang pamilya at maging isang matagumpay na ina, isang babae. O, kaya ba ninyo ang dedikasyong ito? Nanay, damo nam kinita nga basura ditohan may balay ni Ramana Auring. Kay ano na ma, diri may aton, pabayit niyo. Nanay, magpapabandilyo mati kapitan nga magkakamay ading clean up drive. Kay para kuno maibsan ay pagdamo hit nagkakasakit din at barangay. Ayaw ka mo ito pag binulig, kay makakaraglit iyo guol. Pangaturog na la daw lugod ka mo. Nanay, kailangan ibaro kami hit pagtipikit aton kalibungan kay kami lagapit mangungkoy dinhi. At tahala, pag hinay ka mo ngan ayaw pakagabi ha. Para maiwasan it epekto it mahugaw nga kapaligiran, importante may baruan it tama nga paglalabog it basura at tama nga butangan. Sundon ang recycling waste management nga nakakabulig liwat it pagtutok it pag-iiban it mga carbon footprints. Ngan paggamit it mas sa taas nga sakto nga teknolohiya. Ngan pagsuporta renewable nga pagkukuhaan hen enerhiya. Pahinumdum, tikanghan mga sponsored children han Plan International Pilipinas, Radyo Pilipinas Borongan, Provincial Information Office of Eastern Samar. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko.
morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visayas. Siyempre, good morning, Borongan City. Bugos nga sinirangan Samar. Maupay nga morning. Good morning, RP Calbayog. DYDC-FM nga na RP Sogod. Dengan siyempre aton Philippine Information Agency. Diniha aton na dapit Eastern Samar. Pero di rin aton makakaupod yan na HIA-TV. So may dahira importanteng borohaton dito naman PIA Regional Office 8. Tipen pumida ito na EU kahampang yan ang agahan Martes. Agosto 18 na. Kumusta na? Kaupod naton di Master Control Engineer Mark. Transmitter Chief Tig Joey Policarpio, pinagito na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda nga dakita hito na kaalas 9 yun ang aga. Sugad hini nga oras sa kapariho nga stasyon Radyo Pilipinas ang auto na mga sister stations sa tikang gihapon Academe. Amoin nakakaupod niyo para naman ipahamtang aton hulagway tikang magkaiba-ibang probinsya dinhi aton rehiyon. Para diri ka maligbukan sangkay anuman ito ni mo giyan tatrabaho yan ang aga. Updated kita ito na mga balita dinhila Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Sitwasyon anay didiha aton na syudad nga ito na Borongan madalumdum kami yan na. Uy, cloudy man, 28 degrees Celsius but feels like 33. Pero diri tumagya pag daragi hapon hina payong sugad man keep hydrated kay bisan ko na cloudy mapaso 33 degrees Celsius yan na pala 3 minutos pala nakalabay halas 8 haaga para naman presko ito na ato na pag-abat ito na aton lawas. Waray man pasked power interruption so far pag kita ko didihat doon Facebook page ito ni Isamelco sugad man itong tubig pero tipid kita tipid kay maiha na medyo maiha nga waray kita uuran na talaga hina makasug nga uran unlike dito Metro Manila nga ginabababaha hirayana sugad man kakulup nga adlaw. Bueno, dito na pagalanganan pa kadtuon naton. Ada na ba adton na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog? Waray ta pa kakikita didi. Waray pa an Calbayog ada na ba? Waray gihapon V Tolentino Gumban. Nga to kita hadiway DCFM, kaupod naton yan na, Miss Micaela Gongora. Maupay nga morning, good morning Ate Mikay. Kumusta ito na panahon nga napaunang hulagway, dida naman iyo dapit. Eastern Visaya. Yes, Ma'am Pen, good morning. Maupay Yes. Oo, ingon man sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas Borongan. Good morning kang Sir Jeffy Kepes. Yes, madyong buntag sir and of course sa atong kaubanan pa across the region, across Eastern Visayas. Good morning. Maayong buntag hapon Visayas State University. Maayong buntag Baybay City latest. Sa tanang nagpaminaw nato karon sa bisan asang dapit di inaabot ang atong pagsibya. Maparadyo man via Facebook Live. Mga higala, happy Tuesday. Adang Martes, Agosto 18, 2026. Sana sa Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang inyong makauban karong Martes nga edisyon gikan sa DYDC FM. Alang sa tumapasi unang impormasyon, update kita sa atong panahon. So sama sa gikaingon ni Ma'am Peno diri sa Baybay City, mapanganuron medyo madag-umon ang atong panahon so dili ta kumpiyan sa mga higala kay murag taliuan gajud ang atong kahimtang karon sa panahon. Cloudy, madag-umon and then medyo ngit-ngit So 27 degrees Celsius, real feel 30 degrees Celsius. So always bring with you your umbrella. Labi na sa itong mga proud Viscans nga mga students kay lagi ang atong mga buildings dinhi sa campus. Sa laing bahin sa atong Visayas State University nga mga kalambuan,
Oo, so doon na kita'y top notcher. Oo, VSU Food Tech graduate ranks 8th nationwide. Wow. At itong August 2026 Professional Food Technologist Computer-Based Licensure Examination, adunay 88% nga rating mga higala. No? So 80% ang atong institutional passing rate with 24 of its 30 examinees nga nakapasar sa maong examination. Meaning 24, 17 ang first-time taker. So ang atong VSU naka-placed tayo ika-unum. We are in the 6th nationwide among schools with 25 or more examinees and at least 80% passing percentage. Once again, congratulations sa atong VSU Food Tech Department and sa kinatibuk ang puwersa ng atong tunghaan. Sa laing bahin, sa atong sa tubig naman, so far, walay water interruption nga gipagawas ang Baybay City Water District apan adunay disconnection advisory ug mapuhon Wednesday diha sa may area 6 Bonifacio Street, Quezon Street, Tres Martires, Magsaysay Avenue, 30 de Disyembre og Public Market. So again, to those na dunay mga overdue accounts, you may settle it para malikayan ang maong disconnection. Sa atong Baybay City Information Office, wala tay bag-o nga mga pahibalo og adunay bag-o lang gayud no nga gipagawas sa NGCP Power Advisory number 2026-032 alang sa update sa tong kuryente. At dunay paygayon nga scheduled maintenance activity along Maasin to Baybay karong Agosto 21 adlang Biyernes. So holiday labaday nino. So entire Inupakan Tumatalom area 1 hour between 5 a.m. to 6 a.m. and another 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. and entire Baybay area 5 a.m. to 6 a.m. So 1 hour na siya mga higala on August 21, that is Friday. Okay, so sa peace and order, so far generally peaceful lang itong dakbayan sa Baybay tungod sa mga aktibong interventions or tungkol sa mga interventions and other safety measures nga gipaygayon sa atong concerned agencies. Lakip na nini ang atong PNP Baybay. Okay, so far mo ka na nga itong mga kalambuan gikan diri sa VSU DYDC FM o ng atong dakbayan na Baybay City alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw. Good morning, Eastern Visaya. Yes, alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw, VSU naghimo og guidelines para sa micro-credentials ug micro-syllabi. Baybay PNP nagpaligon sa koordinasyon sa komunidad pinaagi sa BPATS mobilization. Of-Bray nagpaygayon og post-assessment sa FFD 2026 alang sa pagpangandam sa Farmers and Fisherfolks Day 2027. At ang iyang dugang detalye ng mga balita sa second half nitong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Alright, so thank you, Miss Mikay. 9 minutos na kabarangay ang nakalabay hala sa 8 haaga. Bueno, adinahi ASM Jean Navilon. Natuanay kita no, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Kumusta kaya ito na panahon? Mga paunang info balita from RP Calbayog. Maupay nga aga, Jean, good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visaya. Yes, good morning kasamang Pen. Morning. Ug sa bugos nga persa sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan sa pagpanguna ni Station Manager Ruth Abunda. Nga nasugad man, good morning kan kaupod Mikay sa DYDC FM sa Bisca, Baybay City, Leyte. Good morning. Sa bugos nga persa sa na DYDC FM ngan sugad man sa aton bugto sa trabaho dito sa DYESL sugod Southern Leyte. Kumusta na kauban na Jevic maadyong buntag kanimo og sa bugos nga persa sa DYESL Radio Pilipinas sugod
sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras. Didi sa siyudad San Calbayog, madurodampog nga nahiniguro gyapon si Haring Adlaw nga makasirip. Ngan narunian siguro maigin na maadlaw na din eh. Medyo madurodampog yan ang pangurasan. As usual sa yan medyo heavy traffic basta suod sini nga oras mga alas 8. Heavy traffic good sa Primera Calle din sa siyudad San Calbayog, tigang sa Ipaw, Tikanhi, sa city proper. Salit mga manarakay pag nasugad man mga drivers pag hirot sa iyo pag maniho sa iyong mga sarakyan, ayaw pagpaspas, hinay-hinay, pero dayuday. Makakabot gyapon kamo sa niyo kakadtuon. Basta para waray aberiya. Ngan sa pagdaga peace and order, generally peaceful dito sa siyudad sa Calbayog. Waray mga untoward incidents nga nagkahitatamo sa naglabaing 24 oras. Sa pagtaga tubig naman, duro-diretso ang niraserbisyo, waray abiso dito sa water interruption. Ngan sugad man may power rate dito sa Melco 1, power rate advisory 2026. Pakulop inigin post. Good news, mga member consumer owners sa Melco 1. Ang power rate yan ang bulan sa Agosto yung naghamubo sin 1.1045 per kilowatt hour. Ini nagpapasabot nga ang atong taripa yan na inada nila sa 12 pesos .7667 per kilowatt hour. Kumpara sa 13.8712 per kilowatt hour sa naglabay nga bulan. Inano nga naghamubo ang atong taripa, ang primero nga rason amo ang LERC order nga nagsuspindi sa line loss and congestion charges nga nagmamando sin pag-amyenda sa formula nga gingamit sa pag-compute sa line rental cost. Ini nga pagbago in may kalabutan sa mga pitad nga ginhimo sa Melco 1 kaupod ang mga electric cooperatives sa bugos nga Region 8 ng bulig tigang sa Sangguniang Panlalawigan. Sa pagkwestiyon sa ERC may tungod sa nasabi nga mga charges nga ginkukulikta pinagi sa IE-MOP. Ano ang epekto sa aton co-op? Kadi mga rasones. Una, tungod sining pagbago nagamubo ang power rate yan ang bulan nga makakabulig sa pagminus ang kabugusan nga kabaredan sa mga member consumer owners. Ang sa Melco 1 padayon nga nagmumonitor sa pagbago sa power costs base masiguro nga mga MCOs makarawat sa barato nga taripas hamtang padayon nga gindidipinsahan ang irang mga katungod. Padayon namon nga ginaagat ang tanan nga maging responsable sa paggamit sa kuryente pinagisan pagburubligay naton nga makontrola naton konsumo nga malikyan ang dugang nga kabaredan. Damo nga salamat sa iyo padayon nga pagsarig nga suporta. Nagpapahibaro mawon sa Melco 1. May the notice of unscheduled power interruption. May the unscheduled
power interruption along Feeder 42. Restoration activities ang ginsiguro para may balik dayon ang kuryente. Aton mga naapiktaran sini. Mauan Karayman baga kay Rawi Central, Awang West, Agititan, Obrero, Kapogan. Ngan lateral lines Naga, Kugon, Rizalono, kano Kagbuburak, Awang East, Carmen. Payahan pagbalikan ng dagom, madayo naman nga naibalik ang daluisan kuryente. So sa pagtaga-headlines nga i-share niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Adi, ang aton i-share sa second 30-minute stretch sa Good Morning EV. Linggo ng Kabataan 2026, opisyal nga ginlansar kadungan sa buwan ng wika sa Calbayog City. Ito katao, samaran sa LPG explosion sa Burger House sa Calbayog. Samar nagsalinurog sa nika 185 nga anibersaryo. Mga detalye sini, katukiban yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas alas 8:17. Good morning, Eastern Visayas. Good Na morning. mga salamat, Jean Navilon. Bueno, ngato naman kita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, Southern Leyte, with Kuya Jevic Epis, ang bogus nga staff. Good morning. Sugad man gadakan bossing Dindo Alaras. Mopay nga morning, Jevic. Morning, Eastern Visayas. Yes, at tipen, maadyo nga buntag, maupay nga aga ug sa ato mga kaubanan sa Radyo Pilipinas Borongan, kang Sir Gina Vilon ug sa ato mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas Calbayog, kang Micaela Gungora ug sa ato sab mga higala diha sa DYDC FM sa Dakbayan sa Baybay, and Secretary ang puwersa sa Philippine Information Agency kun PIA sa atong regional head nga si Sir Rayan Arinto. Maadyo nga buntag gikan dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. Update sa panahon sa kasamtangan, wala gyud nagpakita ang haring adlaw. Gumikan ining baga nga panganod na nga naagyon at makita sa kawanangan, diin na do nagyoy posibilidad nga magdala kini og pag-uwan karong adlaw. So ato nga pahinumdom sa ato mga kaigsuunan, labi na katong mga ginikanan nga ilang mga bata is ning sud na sa klase ganinang alas 7:30 nga wala nakadala og payong, pwede inyong dalhan adtuon magdala og payong o raincoat para usab dili magka-problema, dili mga basa o para malikay sa mga sakit ang atong mga kabataan, labi na karong panahon nga ting-uwan. And update day po gumikan lagi sa panahon karon nga naa na kining pag-uwan-uwan sa dakbayan sa Maasin dinhi sa lungsod sa Sugod og sa uban pang bahin sa lalawigan sa Southern Leyte. Gitutukan karon sa Rural Health Unit ang dengue gumikan. Kaya na napoy pipila ka mga na-record nga nasakit o naigo sa dengue. Gani ang uban nga mga LGU o mga barangay nagpatuman na og fogging operation aron gyud matabangan ang komunidad nga mawala kining mga lamok nga nagdala og sakit nga dengue. So giawhag ang mga ginikanan nga atong gyud suportaran kining panawagan nga 5S aron mahilikay kitang tanan, dili lang kay mga bata kay wala man ni gipili nga edad, kitang tanan mahilikay nining sakit sa dengue. And sa ato gihapon nga update sa panglawas, karong simana mo ikaduhang simana sa nagpadayon nga MRSEA kon measles rubella supplemental immunization activity kining bakunahan nga gipaunahan sa Department of Health sa pakigtambayayong sa matag LGU ug RHU. Yato pang nakalabay nga simana, Agosto 10 gisugdan ana aso nga bakunahan. So giawhag ang mga ginikanan, ang mga guardian sa mga bata nga nag-edad og 6 months hangtod sa 59 months old nga maugid ang target nga mabakunahan nining MR og mahatagan usab nining vitamin A. So atong giawhag ang tananong nga mosuporta gani gibisita ang matag barangay. Katong wala pa na bisita, ano na gi-schedule ang matag barangay sa atong lugar sa 500 ka barangay sa lalawigan sa Southern Leyte. Bisitahon gyud kana sa atong mga personal sa RSU para magbakuna sa mga kabataan.
Samtang update sa kuryente gikan sa Southern Leyte Electric Cooperative Incorporated. So far wala man gipagawas nga schedule the power interruption para kadong adlaw gani hangtod kadong adlaw nga Friday. Hopefully wala ang tapoy mga emergency power interruption. Pero gumika lagi ning daotang panahon gani ka gabi dihay kusog nga hangin nga nasinatino sa pipila ka bahin sa lalawigan sa Southern Leyte og sa mga kalungsuran sa Quinto Distrito sa Leyte. Dihay pipila ka lugar sa Maasin area nga nakasinati og pagkapalong sa kuryente. Hinoon pipila ra ka minuto gumikan kay dali rapod nga nasulbad, dali rapod na responde ang mga personnel sa Suleco. So ato lang iampo mga kaigsunan nga dili unta mo maapektuhan ang atong kuryente kung ano nagyoy daotang panahon kay apektado gyud ang tanan kung mawala ang kuryente. Samtang sa katapusan sa isla sa Limasawa, labi na kato nagaplano nga mobisita sa isla karong mga panahona, nagihapon kining bawd gumikan sa habagat pero gipasabot na sa tourism office nga naagyoy kining regular nga biyahe sa ato nga mga lansya, mga dagko nga mga sakyanan diha paingon sa isla sa Limasawa ug pabalik. Giklaro pod sa Philippine Coast Guard sa Southern Leyte nga kung ano nag-abiso nga bawal ang paglawig or pagbiyahe, anagid sila nagatutok diha, so para safe sa ato nga mga turista. So ang atong mga mga tourist attraction kini mga tourist destination diha sa isla sa Limasawa gumikan sa pagpaningkamot usab sa LGU kay karon lagi nga buwana ilamang sa ulogon ang ilang founding anniversary mao nang padayon po sila sa pagpangandam para mas maalindot pa ang experience sa ato gyud nga mga turista nga nagaplano mo bisita diha sa isla sa Limasawa. And by the way, ang ilang tabo sa Limasawa abli ka na sugod ni atol sa Biyernes hangtod karong Agosto 27 atol mismo sila nga founding anniversary August 27 sunod si Mana. O karong Sabado na ang mahitabo nga gunad 1989 nga fun run nga pangimon diha sa isla sa Limasawa. Okay, og para sa naandam nga mga balita dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. Orientation sa Juvenile Justice and Welfare Act gipahigayon sa Hilongos sa Leyte. Tungod sa daghang anay klase sa Barangay Sudmon Elementary School sa lungsod sa San Francisco suspendido. And anti-criminality checkpoint gipatuman or hugot nga gipatuman sa First SLP MFC og ang mga kalihukan sa Twin Celebration sa Dakbayan sa Maasin, ang kafiestahan og ang Charter Day nagmalampuson. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibok puwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod para karong adlaw nga Martes. Ang sakal sa itong station manager, Sir Dindo Alaras, atong kabar sa Pikas Lawak sa Master Control, si Kuya Noel Palugod, o ang atong mga OJT intern gikan sa Southern Leyte State University, Jevic Epis. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Na mga Eastern- salamat, JV Epis. 24 minutos na ang kalabay hala sutyo haaga. Samtang ilatag naton adton mga ulo daggang nga balita na hilikom Philippine Information Agency Eastern Samar. Borongan City nakipagasumpayan DNR para mapauswagan produksyon dugus ngan pakabuhi haplan da communities. Samtang tulo nga batanon nga boksingero Borongan nakasungkitin medalya tikang inihan nasyonal nga kompetisyon dito naman Bohol. Samtang balikan naton dinhi aton syudad dihita Borongan nagpapabilin kami didi nga madalumdum la ito namon na panahon 28 degrees Celsius but feels like 33. Saring pa kanina pagdarahin payong. Kumusta Kuya Teo nga na Jengol Matiko? It's safe Kuya Teo adto Metro Manila. Samtang pagtaga kuryente waray man na paabiso ang Isamelco para sked power interruption paglalauman natin ang tuloy-tuloy nga serbisyo aton kooperatiba Isamelco. Pagtaga-tubig, waray mandaman, pero pagtipid na kita, medyo kuan na. Di rin na good gisulog iton awas.
Komunikasyon so far so good. Pasi orden habugos nga probinsya. Okay, all right, man liwat. Samtang good news anay kay an Eastern Samar State University amoy nakakarawat hinusa nga bugos nga shipping container. Laboratory equipment ngan instructional materials ini adton sulod tikang Rotary World Help o RHW Canada. So magagamit ini pagparigun hadton medical education HSO College of Medicine. Samtang hanatad gihapon hiton edukasyon nagtikang nakakulup nga adlaw Agosto 17 adton online application atensyon para ini hadton karuyag makasulod DOST Scholarship 2027. So may dahini monthly stipend, tuition assistance, nga iba pa nga mga benepisyo para hiton qualified incoming first year college students. So iton irahin kukuhaan mga priority courses hiton DOST. Edukasyon gihapon naghataghin tag 6,000 pesos naman nga pinansyal nga bulig aton provincial government han Eastern Samar. Nga daini hiton amon 50 bar examinees han ESO Borongan. So nagsaadliwat hi Governor RV Iverdoni transportasyon nga suporta haira mga pamilya, profesor, faculty staff, mga kaeskwela katapusan nga adlawhan bar exams. So pagbubuhaton ini September 6 to 13. God bless han aton nga tanan bar examinees han Eastern Samar sugad man hayba pano nga probinsya dinhi aton rehiyon. Pagtaga-edukasyon gihapon, ginanaguraran, gin-turnover aton Maritime Building Phase 1. Haneso Giwan na campus. Wow, magiging bago ini nga facility para naman hito na pagpauswag aton Maritime Education dinhi aton probinsya Eastern Samar. Ginpangunahan aton na seremonya, turnover nga na inaugurasyon sabi nga building ni House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan ngan Lone District Representative Congressman Shin Gonzales. Boyno kabarangay, dita na paglanganon pa. Adi na adto na dagko nga mga notisya, pinaagi hadto na headlines, nalikom hadto na DYES news team. DOST Provincial Science and Technology Office sa Eastern Samar nagpapakusog na lokal nga kapasidad hapag prosesohan kakao. Appropriation Ordinances kantidad 3 million pesos o 1.6 million pesos upo diniha na ginaprobaran han konseho han syudad han Borongan. Samtang DSWD Regional Field Office 8 nakapagtalahin sobra 1,000 bago ini nga mga benepisyaryo han social pension, sobra 6,000 pa nga senior citizens padayon nga ginaproproseso. Samtang pag-ubos na sukot ha kuryente o refund dinini ha Visayas Region, maangko na darahad ton ERC reforms, sumalay ni kan House Minority Leader Libanan. Amini aton mga larayuluhan ha nadagkang mga suma, tikang hanaton Radyo Pilipinas o sister stations ka PCO-PIA, nga na-akadim aton DYDZ-FM, aton maikakaplagan hatag naton aton mga detalye. Second half, di nila haton taramdan. Morning, Eastern Visaya. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Good morning. 32 minutos na kabarangay na nakalabay halas 8 haaga. Nasulod na kita ha second half ato na taramdan Good Morning Eastern Visayas. At ipen na pumidalaghapan niyo kahampang kapag nato na Master Control Engineer Mark at Transmitter Chief Tig Joey overall supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. Siyempre nato na mga kapakyang ka-PCO from Academe, RP nga na yana ihatag tana ato na mga detalye. Siya hananay aton RP Calbayog, PIE Eastern Samar, DYDZ FM, ngan RP Sogod. Unahan naton Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog, maupay utro nga morning Jean Navilon. Eastern Visaya. Yes, good morning. Para naman dito sa siyudad sa Calbayog, ang headlines, Linggo ng Kabataan 2026. Opisyal nga ginlansar kadungan sa buwan ng Wika sa Calbayog City sa detalye dan report ni Jemar Sumino. Radyo Pilipinas Report. Opisyal na nga ginlansar sa Calbayog City Youth Development Office or CCYDO ang Linggo ng Kabataan 2026 kadungan sa pagsalinurog sa buwan ng wika. Ang katitirok tinambungan sa mga youth leaders, magturutdo ng civic stakeholders para pabugatan ang papel sa kabataang Calbayognon para sa pag-aghat sa pagkaurusa ng pag-uswag sa bungto. Dida sa mensahe nga ginpaabot ni Calbayog City Mayor Raymond Uy, ginpariun niyan pagsuporta sa lokal nga gobyerno sa mga pitad nga may kalabtanan sa pagpauswag sa kabatanunan tungod natuod siya nga ang mga kabataan kasugbong sa gobyerno sa pagserbisyo sa publiko. Ang guest speaker naman sa aktibidad nga si Provincial Youth Development Officer Jun Lee Escala naghatag pahinumdom sa importansya sa pagkilala sa magkadurodilain nga panlantaw ng kakayanan sa mga kabataan nga ginaghat liwat ang pagparigon sa mensahe sa pagkakaisa, pag-unlad at pag-asa. Kahuman sa parada, naghatag mahinungdanon ni mensahe si Northwest Samar State University Planning Officer Jonah L. Salcedo mahitungod sa epekto sa long-term leadership pinaagi sa niya tupiko nga legacy in action, leaving a lasting impact beyond your term. Samtang si Raymond V. Montes sa City Social Welfare Development Office naghisgot mahiunong sa civic pathways, pinahagisan pathways for young leaders in public service and community development. Pagkakulop naman sa katitirok, naghatag lecture si Marcel Gallego tikang sa Plan International Pilipinas, mahiunong sa financial accountability, turnover and compliance, pagpariyon sa transparency and accountability sa pagpamuno sa mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Jemar sa nimo report. Good morning, Eastern Visaya. Tikang naman Philippine Information Agency Eastern Samar nga balita, Borongan City. Nakigsumpayan DNR para mapauswagan produksyon handugus nga napakabuhi aplan communities. Ang detalye report ni V. Tolentino Gumban.
Radyo Pilipinas Report. Magpapadayon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR hapag pauswagan Integrated Floriculture and Apiculture Project habarang Hibakong Borongan City pinaagian pagdugang hin mga flowering plants so kada nilang ilangin sa pagita. Inian asahan mga ginhisgutan na pakikita ni Mayor Jose Evandayan Agda kan Senior Science Research Specialist ng Project Leader Alvin Angelo Salting ang DNR, kaupod ang Borongan City Environment and Natural Resources Office, Han Augusto Jess. Tika nga pagataman hin stingless bees ang proyekto naghatag na hinhigayon ang mga miyembro han Borongan Integrated Apiculture and Floriculture Farmers Association o BIAFA nga makaproduser hindi kalidad nga dagas. Yan naging kikitaan pagdugang hin flowering plants, sugad nga paagi pagpadayon han produksyon hin dagas, nga paghimo hin masustainable nga panginabuhi para sa mga upland farmers. Nagpasalamat naman ni Mayor Agda hapadayon nga suportahan DNR nga iya ginkikita nga nakaangay sa mga prioridad han syudad sa paghatag hin sustainable nga panginabuhi, pagproteherhan kalibungan ngan pagpauswagan lokal nga mga produkto. Kaapiliwat ang paghisgot ang mga representante ng DOST PSTO, DTI Sir Samar, City Planning and Development Office, ng City Agriculture Office. Para sa PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Mga salamat, V. Gumban. Good morning, Eastern Visaya. Sa laing balita, VSU naghimo guidelines para sa micro-credentials ug micro-syllabi. Ani ang detalye sa report ni Ray Bael, student intern. Gipay gayon kagahapon, Agosto 17, 2026, ang workshop alang sa pagpalambo sa micro-credential guidelines o micro-syllabi course design sa Smart Classroom sa VSU Main Campus o gipadayon kini karong adlaw alang sa katapusang adlaw niini. Gipanguluhan ang mga kalihukan sa Graduate Education and Instruction and Materials Development Office kun IMDO uban sa Department of Arts, Language and Literature kun DAL o Instruction and Evaluation Office kun IAO o gitambungan sa 36 ka department heads, deans ug faculty members gikan sa nagkalain-laing departamento sa universidad. Tumong sa workshop nga makahimo og guidelines, documentary templates ug microsyllabi alang sa pagpatuman sa micro-credential system sa VSU nga maghatag og mubo og competency-based nga mga kurso. Sa pakiginabi sa DYDC News Team gipasabot ni Dr. Marquil A. Vega, head sa IMDO ug miyembro sa Technical Working Group sa micro-credentials ang mga oportunidad nga ikahatag sa maong programa. Using this micro-credential, when they're going to enroll, students have an opportunity to learn new skills. They can upskill, reskill those specific or focused competencies, especially those competencies that they are passionate about. Dugang pa ni Dr. Vega, bukas ang maong inisyatibo sa mga high school graduates, undergraduate, masteral ug doctoral students, ingon man ang out-of-school youth nga gustong makakaton og bag-ong kahanas nga dili kinahanglan nga mo-enroll sa usa ka 4-year degree program. Gilauman nga makompleto karon tuiga ang mga rekisito og polisiya aron maaprubahan ug mapatuman ang programa sa sunod nga academic year. Gikan sa VSU DYDC FM, Ray Bael, student intern. Good morning. Daghang salamat Ray Bael sa imong report. Good morning, Eastern Visaya. Og para usab sa mga balita dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, water supply project sa usa ka barangay sa Sugod gisusi ni Congressman Cocoya. Para sa detalye ng report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas Report. Personal nga gibisita ni Congressman Cocoya sa barangay Mabikay, Sugod, Southern Leyte aron masusi mismo ang kahimtang ug pag-uswag sa proyekto alang ka sa construction of public water supply system level 1 nga gitukod alang sa komunidad. Ang proyekto gitumong sa paghatag sa mga residente og mas kasaligan ug mas duol nga tinubdan sa limpyo ug luwas nga tubig. Gilauman nga dako kini og ikatampo sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga pamilya, ilabi na sa pag-inom, pagluto, pagpanglimpyo ug uban pang panginahanglan sa panimalay. Atol sa iyang pagbisita, personal nga nakita ni Congressman Yap ang kahimtang sa proyekto o sa posibleng benepisyo niini alang sa mga residente sa barangay Mabikay. Ang public water supply system level 1 gilauman nga makapauswag sa akses sa komunidad sa tubig ug makatampo sa mas maadyong panglawas ug kalidad sa kinabuhi sa mga lumulupyo. Gipakita usab sa pagbisita
ang pagtagad sa mga proyekto nga direktang nagtubag sa sukaranang panginahanglan sa katawhan, ilabi na sa supply sa tubig nga importante sa matag panimalay ug komunidad. Balita gikan sa Barangay Mabikay ning lungsod sa Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Department of Science and Technology DUST Eastern Samar nagpapakasugan lokal nga kapasidad hapag prosesohan na kakao. Ang detalye, ada naton report. Radyo Pilipinas Report. Usoghan Department of Science and Technology Regional Office 8, pinaagyan Provincial Science and Technology Office and Eastern Samar ang kapasidad han lokal nga negosyo paggamit han teknolohiya para pagprosesohan kakao. Pinaagyan Technology Transfer Training on Cocoa Powder and Cocoa Butter Processing nakakarawat ang Sumono Food Products. Usa nga benepisyaryo han Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP, hinduga nga technical nga kahibaro ngan hands-on training. Katuyuan hini nga buligan ang negosyo pagpauswaghan proseso han paghimuhin cocoa powder ngan cocoa butter, pagmintinarhan kalidad han produkto ngan paghimuhin mga produkto nga may hataas nga market value tikang halukal nga kakao. Upod ha mga ginhisgutan an igo nga processing techniques, quality assurance, good manufacturing practices ngan mga oportunidad ha product development ngan value adding. Sumalahan DUST PSTO Eastern Samar, importante ang paghatag angay nga teknolohiya ngan teknikal nga hibabruan ha mga MSME base mapauswagan ira productivity, kalidadhan produkto ngan kompetisyon ha merkado. Pinagyan sugad hini nga mga intervention diri lan usa nga negosyo na papauswag kundi naghihimo liwat inihin mas dagko nga oportunidad para paggamit han lokal nga mga produkto agrikultura, paghimuhin pakabuhi ngan pagparig-un han ekonomiya han komunidad. Padayon nga ginsusuportaran han DUST and Science, Technology and Innovation sugad ng importante nga instrumento hapag pauswag han lokal nga mga negosyo ngan komunidad. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Balik dito sa balita sa Calbayog City, 7 katao samaran sa LPG explosion sa Burger House sa Calbayog. Sa detalye dan report ni Charmaine Perito Balbez. Radyo Pilipinas Report. 7 katawo ang samaran kahuman bumoto ang LPG sa Yules Burger Food House sa Purok 4, Barangay Balud, Calbayog City. Base sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, BFP Calbayog, nahitabo ang insidente pasado alas 10 aga. Dagmit nga nagresponde ang BFP o gindeklara nga fire out sa lugar na rubat ang maabot sa 2 ka metro kwadrado nga kusina, samtang nabasag ang mga salamin sa establishmento ug may parte luwat sa alkuba nga narusmak. 7 nga customer ngan crew ang nakasustener first degree ngan second degree burns, mga samad ug pagsakit sa ulo. Ginkikitayan na sa BFP ang posibilidad nga LPG leakage tikang sa hose o supply connection ang kausa sa LPG explosion kahuman makabaho gas sa kusina antes sa insidente. Nahibaro ang luwat sa BFP nga may valid fire safety inspection certificate o business permit ang establishmento nga gin-issue para yan na tuig 2026. Por lo menos 160,000 pesos ang kantidad sa danyos. Padayon pa ang investigasyon sa BFP sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Anay. Ngada ka na Sherlyn Alido Alar, Caspeni Card, watching from Metro Manila. Samtang tulong nga batanon nga boksingero na Borongan, nakasungkitin medalya. Tikang national nga competition, dito naman Bohol. Ang detalye, pamatian natin na report ni Jing Lira na PIA Eastern Samar. Radyo Pilipinas Report.
Maupay naman nga sumat parahan mga burunganon. Hataas nga dungog ang ginhatag han aton mga batanon nga boksingero tikang dinhiya syudad han Borongan. Humanira magpakita hin pambihira nga abilidad ngan masungkit an usa nga silver ngan duha nga bronze medal didahan bag-o lang nga natapos nga 3rd Tegi National Amateur Boxing Championship Sandugo sa Bohol 2026. Didahan dakong ang kompetisyon kontrahan pinakamag-upay nga atleta ngan amateur fighters tikang ha magkadurodilain nga dapit hanasod nakuha han delegasyon han Borongan an kadaugan hapira nga mga divisyon. Silver medal ang malampuson nga ginsungkit ni Bao Franzen Madeha didahan light welterweight division. Samtang hira Jade Franz Tolosa didahan super bantamweight division ngan Liam Josh Moralios didahan flyweight division in pariho naman nga nag-uli in bronze medal para han syudad. Tungod hini nga dako nga dungog, formal ginpasidunggan ngan ginabi-abi ni Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda ang mga atleta didahan ira courtesy visit sa City Hall han Huwebes, Agosto 7, 2026. Gindayaw ni Mayor Agda ang maupay nga performance ng mga boksingero ngan iya ginpahayag nga ang pagdarahin mga dekalidad nga atleta ha mga national nga arena inagpapakita han talento ha sports nga ginhurma ha syudad. Ginlalad niyan gihapon han lokal nga ehekutibo ang padayon nga suporta han lokal nga panggobyernohan para han grassroots sports development. An madinalagon nga kampanya han delegasyon han boxing in ginggiyahan ira head coach nga Hininio Berlosa upod han importante nga bulig han suporta tikang kan assistant coach Ronel Beato. Tikang ha PIA Eastern Samar, ini Jing Lira nagbabalita. Thank you, Jing Lira. Good morning, Eastern Visaya. Samtang Baybay PNP nagpaligon sa koordinasyon sa komunidad pinagi sa BPAT's mobilization. Anang detalye sa akong report. Radyo Pilipinas, report. Gipaligon sa Baybay City Police Station ang pagtinabangay tali sa kapulisan ug komunidad pinaagi sa hepe sa komunidad nga programa ug mobilisasyon sa Barangay Peace Action Teams kon BPATs nga gipahigayon sa mga barangay hindakbayan sa Baybay. Gipanguluhan mismo ni Chief of Police sa Baybay City Police Station, Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idelio, ang mga personnel sa kapulisan sa mga kalihukan na nagtumong sa pagpaligon sa mga inisyatibo sa komunidad alang sa kalinaw ug kahapsay. Gipasiug da usab sa kalihukan ang importante nga papel sa mga miyembro sa BPATs isip mga force multiplier sa kapulisan, ilabi na sa pagpugong sa krimen, pagpanalipod sa kaluwasan sa publiko ug pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sulod sa tagsa-tagsa nilang mga barangay. Nahimong higayon usab ang maong inisyatibo sa pag-awhag sa publiko nga i-report ngadto sa mga otoridad ang bisan unsang kadudahang kalihukan o insidente nga mahimong hulga sa seguridad. Kipahinumduman usab ang publiko nga alang sa mga pangutana pag-report sa insidente o pagpangayo o police assistance mamahimong mobisita sa Baybay City Police Station sa Barangay Gaas sa Nindakbayan sa Baybay o kontakon pinagi sa hotline nga 0998-598-6486 o sa emergency hotline nga 911 o sa opisyal nga Facebook account ini nga mao ang PNP Baybay. Gikan sa VSU DYDs FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Oyster mushroom production gipahigayon sa lungsod sa Silagos, Southern Leyte. Para sa detalye, ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas, report. Gipaligon sa Department of Agriculture kung DA Regional Field Office 8 na Regional Soils Laboratory katambayayong ang Municipal Agricultural Office kunmaw ang kahibawog kahanas sa mga mag-uuma sa Silagos, Southern Leyte pinaagi sa duha ka adlaw nga hands-on training sa oyster mushroom production. Misalmot sa pagbansay ang mga miyembro sa Awayon Farmers Association kun AFA sa Barangay Mercedes ug ang mag-uumang organiko sa Silago Incorporated sa Barangay Tubod. Gitudluan ang mga partisipante sa substrate preparations, bagging, sterilization, inoculation, incubation ug pag-andam ug pagpadaghan sa mushroom spawn gamit ang sorghum. Gipasiug daw usab sa DA Region 8 ang nutritional benefits, potensyal sa kita, food security ug sustainable agriculture nga mahimong ikahatag sa oyster mushroom production isip alternatibong panginabuhian. Kabahan kini sa parayong paningkamot sa DA sa pagpalambo sa bag-o o climate resilient nga panginabuhian ug pagpaligon sa community-based agricultural enterprises sa Southern Leyte. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya.
May dinala kita dyan sa minutos sa nalawag sa mag-ala sa 9 haaga appropriation ordinances, kantidad na 3 million gan 1.6 million pesos, upudhan ginaprobaran han konseho. Ang detalye report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Vice Mayor Emmanuel Chasong kanika sa isintang regular session ang sangkunayang pangungsod ng Gandumara Espesessional la Ciudad ng Lunes, Agosto 17. Hindi nga sesyon na pwedeng gintrataran konseyon pag-aprobaran ng proponer ng appropriation ordinance kantidad ng 3 milyones de pesos agud mapunduhan ng supplemental budget para ang improvement ng covered court o konstruksyon ang barangay cultural stage at barangay Kabong nga syudad. Ginaprobaran liwatan ng appropriation ordinance ng nag-aamindar ang project titled appropriation na ilaraw na appropriation ordinance number 33 series of 2025 tika nga construction of concrete flooring, concrete stair and railing at the San Mateo National High School and the amount of 1.62 million pesos ngadto improvement of temporary learning spaces of the proposed San Mateo National High School, Barangay San Mateo, Borongan City and the amount of 1.6 million pesos. Samtang igimpasaliwat ang resolusyon nga nagre-recognisar o nagdideklarar kang Lieutenant General Grade Usher Ivan Lapitan ng Philippine Coast Guard como adopted son of Borongan City. Ngan ginaprobaran pa ang resolusyon nga nag-aamindaran SP Resolution number 29 series of 2026 nga nag-uutorisaran LG Borongan na representaran ni Mayor sa Ivan Dayan Agda nga sumloding kasabutan ngan mag-execute and revised Memorandum of Agreement a Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Office Eastern Samar, ha Barangay Local Government Unit at Barangay Kabong ug Kabong Mandaragat Association para pag-establisar and village level fish processing facility ha Barangay Kabong nga syudad. Samtang ginaprobaran para ikadong pagbasa ang naging proponer nga ordinance ngan titulo an ordinance declaring the Almacen de Borongan, Tabacalera as an important cultural property and historical building of Borongan City, appropriating funds therefore and for other purposes. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visaya. 7 minutos antes ang alas 9, Samar nagsalinurog sa ika-185 nga founding anniversary. Sa detalya din report ni Jim Marcelino. Radyo Pilipinas Report. Nagsalinurog sa ika-185 anibersaryo ang Samar, dida sa pagtukod sini sa naglabay nga semana, Agosto 11, tuig 2026. Ang pagsalinurog gintawag nga adlawan Samar nga may adat tema nga tinikangan, katungtungan, kabubuwason nga amaliwatan culmination o pagtatapos ang Tandaya Festival 2026. Ang Tandaya Festival aman pinaagi sa pagpasinungog sa nagpapadayon nga kultura nga makasaysayan nga mga panhitabo sa probinsya. Gintagan doon ni Governor Shari Antan ang dedikasyon sa administrasyon sa pagpadangat sa mga serbisyo sa gobyerno nga dasan kada Samarnon. Dugang paniya nga prioridad sa iya liderato ang pagsiguro sa kaangayan ng sakto nga programa nga makakaabot gud sa katawhan. Nagpasalamat luwat si Governor Tan sa mga public servants nga mga nananrabaho sa gobyerno tungod sa siraan pundasyon nga nagduduso sa padayon nga pag-uswag sa Samar. Sa talagsahon nga panitabo, yan ang tuig ang State of the Province Address or SOPA, igin-presentar sa mga representante sa organisasyon sa kabataan nga Sira Kabataan, pinaagi kan Tennessee Marie Abaygar. Gin-outline ni Abaygar ang pagsaysay sa Samar, pinaagi sa tulong nga mga pitad. Unan connect nga maon pundasyon para sa oportunidad, pandua ang care nga maon serbisyo publiko nga nag-aalaka pa, ngan ang pantuloan inspire nga maon kultura nga pangilalaan ngan mga values. Gintagan niya doon nga ang pagpadukwag sa katawhan ay nagsiserbi como panguna nga Regis and Spark Samar Development Agenda. Nagpasalamat naman si John Lee E. Escala, Provincial Youth Development Officer, tungod sa pag-ungay sa mga batanon nga henerasyon sa aktibo nga panggobyernohan. Inatender como guest speaker si Education Secretary Juan Edgardo Sani Ingara, diin gindayaw niya ang liderato sa probinsya tungod sa ira pagprioridad sa kauswagan sa tawo, panlawas
patas ng edukasyon sa luyo sa limitasyon sa ekonomiya. Sa pagtapos, naghatag mensahe si Provincial Administrator Fe Tan Arcales, din ginhulagway niyan Summer Day nga oportunidad sa paglingi sa tinikangan sa probinsya ng pagkaurusa para sa pag-uswag sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Jemar, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Miss Mikay, waray na balita, no? Yes. Ari pa Go mga sa ahead. katapusan nga balita of Bray nagpahigay ng post-assessment sa FFD 2026 alang sa pagpangandam sa Farmers and Fisher Folks Day 2027. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Gipahigayon sa Office of the Vice President for Research, Extension and Innovation kun OFPRE sa Visayas State University kun VSU ang Post-Assessment Workshop for Farmers and Fisher Folks Day kun FFD 2026 niadtong Abril 27 ning kasamtangang tuig isip pagtimbang-timbang sa nahimong kalihukan ug pagpangandam alang sa umaabot nga FFD 2027. Atol sa workshop gisusi sa mga organizers ang mga nahimong kalampusan, mga hagit ug mga leksyon nga ilang nakatunan gikan sa pagpatuman sa FFD 2026. Lakip sa positibong nahisgutan ng kooperasyon ug aktibong partisipasyon sa mga mag-uma, lakip ang ilang pagtabang sa pag-access sa rainfall area atol sa kalihukan. Apan giila usab ang pipila ka hagit sama sa gamay nga gidaghanon sa mga partisipante nga gituohang naapektuhan sa negatibong feedback gikan sa miaging mga kalihukan. Tungod usab sa limitado nga panahon, wala maapil ang ubang potensyal nga awardees. Nahisgutan usab ang mga leksyon nga nakatunan sa team, ilabi na ang kamahinungdanon sa pagkamailubon ug maayong pagtagad sa pagdumala o paki-interact sa mga mag-uuma. Gila usab ang panginahanglan sa estratehikong pagbahin-bahin sa manpower, blank forms, tickets ug uban pang materyales aron mas hapsay ang pagpatuman sa kalihukan. Gihatagan usab og pagtagad ang kahimtang sa mga student volunteers nga mi-duty og sayo tungod sa registration nga nagsugod sa alas 5 sa buntag. Tungod niini gisugyot nga hatagan og konsiderasyon ang pagkaon o simple nga pamahaw alang sa mga volunteers aron mapadayon ang ilang kusog atol sa kalihukan. Alang sa FFD 2027, gisugyot nga ikonsiderar ang oras sa paggahi sa mga mag-uma, ang masayon nga pag-access sa contest guidelines, ug ang husto nga oras sa pagpahigayon sa pinaka nga bahin sa kalihukan, aron mas mahiuyon kini sa aktual nga kahimtang ug schedule sa mga mag-uma. Girekomendar usab ang sayong registration kung mahimo usa ka adlaw sa wala pa ang kalihukan aron malikayan ang dugay nga paghulat sa registration area. Gisugyot usab ang direktang pagpadala og imbitasyon ug follow-up sa Philippine Coconut Authority kun PCA, dugang sa mga local government units kun LGUs ug ang pagkunhod sa documentary requirements aron mas mapadali o mapalapad ang partisipasyon sa mga mag-uma. Pinaagi sa workshop nakatampo ang mga resulta sa assessment sa pagpalambo sa mga pamaagi ug estratehiya nga gamiton sa FFD 2027 aron mas organisado, accessible ug responsive sa panginahanglan sa mga mag-uma ang umaabot nga kalihukan. Gikan sa VSU DCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Kayunda, sa imong report. So, una na kaming manamilit, din natapos ang among partisipasyon sa ngalan sa among station manager, Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ug daghang salamat sa itong mga news contributors sa Ray Bael and Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. JV? Sa nga naman sa nakaupod ko sa control si Ray Sano nga si Joaquin ini iyo nakaupod Jean Navilon nagpapasalamat. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kung sa karusab sa kinatibukang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod sa mong station manager Sir Dindo Alaras, sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod, o gato mga OGT intern gikan sa Southern Leyte State University, kini si Jevic Epis. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang may data pa na bibilin nga balita, DSWD 8 nakapagtalahin sobra mil nga bago nga mga benepisyaryo han social pension, sobra 6,000 pa nga senior citizens padayon nga ginaproproseso. Ang detalya report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
Padaan nga gindudusuan Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 8 ang mas epesyente nga epektibong pagpilian mga beneficiaryo han Social Pension Program for Indigent Senior Citizens or SPISC. Pinagin paggamit han Community-Based Monitoring System or CBMS. Kung basihan han pagpilian mga kwalipikado nga senior citizens, yan ang ikaduhang nga semestre hantod 2026. Alinsunod sa Republic Act No. 11315 or ang Community-Based Monitoring System Act, ginagamit ang DSWD ng opisyal nga socio-economic database ang gobyerno agud makuha ang datos sa mga kablas nga kategorangan nga nanginginahanglan tambulig gikan hanas sa aming nga programa. Kung makaparate ang proseso, ginampapailaro man listahan ng mga potensyal nga beneficiaryo ha cross-matching nga da mga talaanhan SSS, GSIS, nga na Philippine Veterans Affairs Office, nga ni papang mga ahensya nga nagahatag hin pensyon. Hapag kay naada 1,271 nga mga bagong beneficiaryo, ana porbaran ha batch 1. Samtang sober 6,000 pang potensyal nga beneficiaryo, gikan na batch 2 na ada nakaproseso. Nga nagpapaday naman ang validation ng mga ngaran para ha batch 3, base listahan nga nakuha gikan sa CBMS. Ipinagan mas sistematiko, transparent nga na data-driven nga proseso pagbilan beneficiaryo para ang ginsisiguro ang DSWD nga ang Social Pension Program iniginahataag ang mga kwalipikado nga na mas nanginginahanglan nga mga senior citizens. Kung makaparate ton paano yan hini nga mapaupay ton kalidadhan kinabuhi han mga beneficiaryo. Impormasyon na hikay pinahagan na DSWD Eastern Visayas. Para Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Alright, so da mga salamat Dayan Camplon. O waray na kita oras, may da na kita minuto na, nakalabay halasan 9 haaga. Napagkasalamat hanaton mga naging kaupod para han Tuesday edition hataramdan Good Morning Eastern Visayas. Thank you Jean Navilon, RP Calbayog, PIE Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, DYDC-FM, Miss Micaela Gongora. Sugadman RP Sogod, Kuya Jevic Epis. Pangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda. Chief Tig Joey Hatran sa meter. Sugadman na nato na nakahampang di Master Control Engineer Mark. News Contributors Daisy Dayan, Ate Sok. Inihi Ate Pen Pumida. Uy, good morning Ate Mila Igso Rap-Rapis nga ni Papa. Buwas nga haw paring nga oras nga ni stasyon. Utro mo pa nga aga. Good morning Eastern Visayas. Morning Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan